Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, November 24, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Na kailangan ko makapag-deliver ng 2 bilyong pesos kada buwan. Bagong pasabog ni resigned Congressman Zaldico, ex-Speaker Martin Romualdez, nagtakda umano ng bilyong-bilyong pisong kota sa kickback kada buwan. Pera inihahatid umano kay PBBM. 8 sa 16 na akusado sa umano'y flood control scam sa Oriental Mindoro. Nasa kustodiya na ng mga otoridad. Tinaguri ang BGC Boys. Humarap sa preliminary investigation ng DOJ. The lady that you see talking on TV is not my sister. Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pinasaringan si Senator Amy Marcos. Drug allegations ng kapatid, ayaw patulan. Sa showbiz, Kiray Celis at Stephen Estopia may mala-wedding pictorial. Kasal na ba sila? At pambato ng Pilipinas na si Mirna Esguerra humataw sa Miss International 2025 preliminary competition. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Pasabog ang panibagong mga alegasyon na binitiwan ni resigned Congressman Zaldico. Kasama rito ang 2 bilyong piso kada buwang kota sa kickback na iniutos umano sa kanya at ang personal anyang paghahatid ng pera na anyay umano'y para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito ang ating balitang A to Z. Na kailangan ko makapag-deliver ng 2 bilyong pesos kada buwan. 2 bilyong pisong kota kada buwan. Yan ang sinasabi ni Zaldico na umano'y iniutos sa kanya ni ex-House Speaker Martin Romualdez na dapat i-remit magmula nang maupo siya bilang chairman ng House Budget Committee taong 2022 hanggang matanggal sa pwesto nitong Enero 2025. Isa lang yan sa mga mabibigat na aligasyon ni Ko sa panibagong video post na inupload November 24. Umarangkada umano ang kickback scheme nang lapitan siya ni ex-DPWH Undersecretary Roberto Bernardo para gumawa ng flood control projects sa Bulacan. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo at 1% para sa kanya. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Doon na umano nagsimula ang pagde-deliver ng mali-maletang pera. Dadalhin umano ang pera kay Ko, sa kanya ihahatid sa bahay ni Romualdez sa Forbes Park. Depensa ni Ko, wala umano siyang parte sa malaking halagang ito at sa halip ay dumaraan lang sa kanya ang pera. Dumating rin anya sa punto na nagalit umano si PBBM dahil hindi na nakakapag-remit ng pera. Kaya inutusan umano si Ko ni Romualdez na personal na maghatid ng pera. Personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Sa alegasyon ni Ko, aabot sa 56 billion pesos ang kabuang kickback na dinala niya kina Marcos at Romualdez.
Hiwalay pa sa umano'y 100 billion peso insertion sa 2025 budget at 97 billion peso flood control insertion sa 2026 budget. Dahil sa issue, ibinunyag ni Ko na may banta sa kanyang buhay. May plano rin umano siyang patahimikin ng tuluyan ng pamahalaan. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan. Well, look at the quality of the statements. Alam mo, how mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things. Paulit-ulit. But it means nothing. Hamon ni Marcos kay Ko. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin niya. Malalaman naman ng tao yan eh. Patunayan na. But come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Hulyo pa wala sa bansa si Zaldico. Nitong Biyernes naman iniutos ng Sandigan Bayan ang pag-aresto sa kanya sa kasong graft kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control projects sa Mindoro. Dapat seryosohin ang mga bagong akusasyon ni Zaldico laban kina President Marcos, dating Speaker Martin Romualdez at iba pa ayon sa makabayan lawmakers na mula sa party list groups ng ACT Teachers, Kabataan at Gabriela. Ayon sa koalisyon, hindi na basta alegasyon ang isiniwalat ni Ko, lalo't nabanggit na rin ang dating staff ni PBBM sa panahon niya sa Senado na ngayon ay si Justice Undersecretary Jojo Cadiz. Sinegundahan rin ito ng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan. Ayon sa Bayan, matapos tukuyin ni Ko ang mga partikular na petsa, mga address at personalidad na sangkot sa umano'y deliveries ng kickback, dapat gamitin ang intel funds ng pamahalaan para makakuha ng CCTV footage at mga saksi na makapagpapatunay ng mga alegasyon. Dahil naman sa sistematikong korupsyon, muli nilang ipinapanawagan na dapat nang mag-resign hindi lang si Pangulong Marcos, kundi maging si VP Sara Duterte na una na ring nasangkot sa umano'y korupsyon sa kaugnay ng confidential funds. Para sa amin sa bayan, an important step should be the resignation of both the President and the Vice President to give way for a transition government that can institute the kind of fundamental reforms. Otherwise, if it's just the same government, itong mga bangayan na ito will last until 2028, and then in 2028 we will have elections again where the political dynasties will again dominate, and we will be back to the same old system. Ibinunyag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na mayroon anyang organisadong pagtatangkang kudeta laban sa Marcos Jr. administration at personal umano siyang inialok ng mga retiradong opisyal ng PNP at military na makilahok rito. Ayon kay Lacson, hindi niya pinansin ang planong kudeta, pero kapansin-pansin anyang umutok ito ilang araw bago ang sunod-sunod na issue laban sa pamahalaan. Partikular na ang unang video series ni Zaldico noong November 14, ang ikinasang prayer rally protest ng Iglesia ni Cristo noong November 16, at ang mga akusasyon ni Presidential Sister Senator Amy Marcos na umano'y pagkalulong sa droga ni PBBM nitong November 17. Giit ni Lacson, ilan sa mga grupo ang nagsusulong na palitan na si Marcos bilang Pangulo, habang nais naman ng iba ang total reset o pagtatanggal maging kay Vice President Sara Duterte. Paglilinaw ng senador, wala sa mga lumapit sa kanya ang aktibong nasa serbisyo. Kaya nga sabi ko, mukhang orchestrated lahat yung series of events leading up to the INC rally. Di ba mayroon pang gusto mag-infiltrate na sasali sa INC rally? Ang intention was to march to Malacanang. Hindi lang pinayagan ng INC na pinalis nila yung mga BBM resign, di ba? Meron talagang obvious na moves na i-overthrow yung government. Tumugon na sa unang pagkakataon si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. isang linggo matapos ang hayagang akusasyon ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos na siya
At ang First Lady Liza Marcos ay umano'y lulong sa droga. Giit ni Marcos, ang babaeng nagsasalita sa telebisyon ay hindi kaniyang kapatid. Nag-alala rin niya ang mga pamilya at kaibigan para sa kanyang ate Aimee dahil sa mga inaastan nito. Inamin pa ni PBBM na matagal na silang nagkalayo ni Senator Aimee ng politikal na landas. Mabilis namang bumanat online ang nakatatandang si Aimee na anya kung ano-ano na ang nakikita ng mas batang kapatid na si Bongbong. Hamon pa niya sa presidente, patunayan na mali siya sa kanyang akusasyon. We do not like to show our dirty linen in public. I'll just say this much: the lady that you see talking on TV is not my sister, and that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So, that's why we worry. So, we are very worried about her. I hope she feels better soon. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang 8 individual na isinasangkot sa 289.5 million pesos na umano'y substandard road dike project sa Oriental Mindoro. Hinimok naman ni Pangulong Marcos ang iba pang sangkot na sumuko na, kabilang ang ilang ehekutibo ng SunWest Corporation na inuugnay kay resigned Congressman Zaldico. May balitang A to Z si Kim Salinas. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang 8 sa 16 na personalidad na subject ng warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan kaugnay sa flood control scam. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, umpisa pa lamang ito ng pagtugis sa mga sangkot sa anomalya. Tuloy-tuloy po ito. Hindi kami titigil, hindi kami hihinto. Wala pong mga special treatment itong mga ito. Mananatili sila sa kustodya ng NBI habang inaantay ang utos ng korte. Ang mga inaresto ay nahaharap sa kasong graft and corruption kaugnay sa 289.5 million na umano'y substandard dike project sa Oriental Mindoro. 7 ang nasa pangangalaga ng PNP-CIDG na pawang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways Region 4B o Mimaropa na sina Gerald Pacanan, Jean Ryan Altea, Ruben Santos Jr., Dominic Serrano, Felizardo Casuno, Juliet Kabungan at Lerma Caico. Isa naman ang nasa kustodiya ng NBI na si Dennis Abagon. In the name of Gerald Pacanan surrendered, and after that surrender, one after the other, we arrested, or the PNP arrested through the CIDG, 6 personalities. 8 individual naman ang at large. 4 sa kanila ay nasa Pilipinas pa rin, habang ang 4 ay nasa ibang bansa, kabilang si ex-Congressman Zaldico. Aderma Angeli D. Alcazar. She is believed to be in New Zealand. Cesar X. Benaventura, believed to be in New York. Number 4, Montrexis Tamayo, believed to be in Jordan. Ayon kay Rimulya, posibleng gumagamit ng ibang passport at pagkakakilanlan si Ko. Pero ayon sa kalihim, nagpahiwatig na ang 3 sospek na sina Alcazar, Buenaventura at Tamayo na handa silang sumuko. Save for Zaldico, the other members who are believed to be abroad have made contact with our law enforcement agencies and expected to show up at the embassy and begin immediate repatriation towards the Philippines. Sinabi rin ni DPWH Secretary Vince Dizon na mahaba pa ang listahan ng mga sangkot. Marami pa pong parating na kaso, marami pa pong makakasuhan, marami pa po ang maaresto. Naghintay na rin naman tayo ng ilang buwan, so tingin ko konti na lang. Binalaan naman ng DILG ang mga at-large na sumuko na, gayon din ang mga kumakanlong sa kanila na ituro na ang kinaroroonan ng mga akusado. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Pinaiimbestigahan ni Senator Erwin Tulfo sa Blue Ribbon Committee ang umano'y money-making scheme
sa Bureau of Internal Revenue. Inihain ni Senator Erwin Tulfo ang Senate Resolution 180 para alamin ang katotohanan sa likod ng mga aktibidad. Ayon kay Tulfo, isinasakatuparan umano ng mga kawani ng BIR ang tila korupsyon sa pamamagitan ng Letter of Authorities o LOAS. Base yan sa reklamo ng ilang negosyante. Sa ulat, nakakakuhaan nila ng ilang porsyento ang mga kawani sa kokolektahing buwis sa mga negosyante at nagbibigay pa ng diskwento sa kanilang sisingiling buwis. Dawit ayon sa senador ang mga tauhan ng BIR hanggang regional directors at mas tumindihan niya ang kalakaran sa pamumuno ni dating Commissioner Romeo Lumagi Jr. 2024. Dagdag ng mambabatas, ito na ang pangalawang ahensya na umano'y korap sumunod sa DPWH. May mga nagsabi po, may nakausap na ako, ito raw po kasi ang marching order para ma-meet daw yung target ng BIR this year. Ang problema po, hindi naman po lahat na nakokolekta na napupunta sa gobyerno dahil yung ilan ay napupunta po sa bulsa nila. Parang kickback din. Naglabas na ang International Police Organization o Interpol ng Red Notice laban kina Cassandra Leong at Ronelyn Baterna, mga opisyal ng Lucky South 99 Pogo na sangkot umano sa human trafficking at kidnapping ng mga online players. May kasong qualified human trafficking sa Angeles City RTC si Ong na representante ng Lucky South 99 at kaanib umano ng dati at dismissed Mayor Alice Go. Ayon sa DOJ deliberations, nakalabas na si Ong mula sa Correctional Institution for Women at huling na-track sa Japan ngayong taon. Hindi na rin makontak ng PAOK at ng kanyang abogado ang kanyang lokasyon at nawala na rin ang kanyang social media account maging ang account ni Baterna. Samantala, kumpirmado rin na humiling ang Pilipinas ng Red Notice laban naman kay dating presidential spokesperson Harry Roque na may warrant of arrest sa qualified human trafficking. Nasasangkot si Roque dahil sa legal links nito sa real estate firm na nagpaupa ng lupa sa Pogo Hub ng Lucky South 99. May sedition case din si Roque sa NBI patungkol naman sa video na nag-uugnay umano kay PBBM sa droga. At kapapasok ng balita ngayong gabi, pinagbigyan na ng Pasig Regional Trial Court 157 ang hiling na ipakansela ang mga pasaporte ni Harry Roque, Cassie Ong, Dennis Cunanan at Ronelyn Baterna kaugnay ng human trafficking allegations sa Pogo operations. Mga ka-A to Z, kayo po ba ay nagpakarga na? Magkakaroon po ng dagdag bawas sa produktong petrolyo na sasalubong sa mga motorista ngayong Martes. Sa abiso ng kumpanya ng mga langis, nasa 20 centavos ang bawas sa kada litro ng gasolina. Pero nasa piso at 30 sentimos naman ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Mayroon ding 60 centavos na taas sa kada litro ng diesel. Bunsod ang taas-babang presyo ng krudo dahil sa kombinasyon ng oversupply, ng demand at isyong geopolitical, lalo na sa bagong sanction sa Russia, Iran at Venezuela na nakakaapekto sa kabuoang sitwasyon ng pandigdigdang merkado. Tumama na sa Butuan Bay sa Mindanao ang tropical depression o mahinang bagyong si Verbena ngayong gabi ng Lunes. May lakas ito na 45 kilometers kada oras at pagbugso nga abot ng 70 kph. Kumikilos, pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers kada oras. Nakataas po ang signal number 1 sa malawak na bahagi ng Visayas, gayon din sa Northern Mindanao, Masbate, Mindoro, Romblon, Palawan, maging ilang bahagi ng Bicol Region na may banta po yan ng malalakas na hangin sa susunod na 36 na oras. Malawak po ang sakop ng bagyo. Maabot sa 200 kilometers mula sa sentro at ang epekto ng malakas na hangin dulot nito. Nasang daraan ang TD Verbena sa Visayas at Northern Palawan ngayon hanggang Martes ng gabi bago tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa Huwebes. Pinapayuhan po ang mga mangingisda, huwag munang pumalaod, lalo na sa mga apektadong lugar. Mananatili si Verbena bilang tropical depression habang tumatawid ng Visayas pero posibleng maging tropical storm patungo ng West Philippine Sea at maaari rin lumakas at maabot ang severe tropical storm category paglagpas ng Kalayaan Islands.
Sinurpresa ng aktres na si Kiray Celis ang kanyang fans matapos mag-post ng mga larawan ng tila kuha sa isang beach-themed na kasalan kasama ang kanyang fiancé na si Stefan Estopia. Ibinahagi ng aktres sa social media ang highlights ng kanilang wedding-style photoshoot na kinunan sa Las Casas, Filipinas de Acuzar sa Bataan. Bagamat marami ang nag-akala na ikinasal na sila, ayon sa isang source, bahagi lang ito ng music video shoot ng magkasintahan. Nauna na ibinunyag ni Kiray na nakatakdang silang ikasal sa Disyembre. April 2025 nang i-anunsyo ng aktres at ng kanyang long-time boyfriend ang kanilang engagement 1 buwan bago ang kanilang ika-6 na anibersaryo. Susunod, tinaguri ang BGC Boys humarap na sa preliminary investigation ng DOJ. At Senate Blue Ribbon hearing sa flood control scam magpapatuloy. Partial committee report ilalabas ayon kay Senator Lacson. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Dumalo sa preliminary investigation ng Department of Justice ngayong November 24 ang mga kontratistang sangkot sa korupsyon umano para maghain ng kani-kanilang counter affidavits. Habang sa Independent Commission for Infrastructure naman, kahong-kahong dokumento at ebidensya ng Ghost Flood Control Projects ang dumating na magiging bahagi ng patuloy na gumugulong na investigasyon. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almohano. Bantay sarado ng mga otoridad, isa-isang bumaba ng sasakyan. Sina dating Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza na tinuguri ang ding BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Ito'y para dumalo sa preliminary investigation ng Department of Justice ngayong Lunes, kaugnay pa rin ng korupsyon sa flood control projects. Partikular na ang Ghost Project sa Bulacan. We conducted the second setting for the preliminary investigation on the flood control anomalies. The preliminary investigation today was for the submission of the counter affidavits by the respondents. Pero bukod sa tatlong pinaka nasasangkot sa anomalya, may iba pang nagsumite ng kanilang counter affidavits habang may ilang ding humingi ng extension. Ayon mismo yan sa ahensya. Nag-file sila motion for extension of time and they were given until the end of this week only, November 28, to file their counter affidavits. This is a non-extendable period. Whether or not they do file on such day, we will then proceed to resolve the case. Samantala, sakay sa truck, isa-isang ibinaba ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang 75 kahon, laman ng mga dokumento at ebidensya kaugnay ng mga maanumalyang flood control project sa bansa. Kabilang din dito ang mga technical validation result ng mga proyekto ng Sunwest Incorporated at St. Timothy Construction sa Zamboanga City. Gayon din ang mga proyekto sa Negros Island Region. Nagsubmit sila ng 95 boxes na in connection with 28 alleged ghost projects that we've asked for them to look into and collate documents that we need for our case build-up. Ayon kay Hosaka, nakatakda nilang reviewin ang mga isinumiting dokumento at marami pa aniyang paparating. Pero nang tanungin naman kung maaari pang madagdagan din ang kaso sa mga nauna ng nakasuhan. As long as there are ghost projects, regardless kung sino man ang mga kontratista niyan, sasama namin sa aming referral. Samantala, ngayong darating na Martes, nakatakda namang sumalang sa pagdinig ng komisyon sina Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde at Caloocan 3rd District Representative Din Asisio na parehong inakusahang tumanggap umano ng kickbacks sa flood control projects. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Inaasahang maglalabas na ang Senate Blue Ribbon Committee ng partial report kaugnay sa flood control scam bago ang session break sa ikatlong linggo ng Disyembre. Inihayag naman ni Senator Panfilo Ping Lacson na dapat munang isaoli ni ex-DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang mga umano'y kickback sa infra projects bago tanggapin sa Witness Protection Program. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz.
Hindi pa tatapusin ni Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson ang pagdinig sa flood control projects. Ito ang kanyang pagtitiyak pero hindi na niya papasdahan ang mga isyu na kasampa na sa korte. May mga pillars pa from other probable resource persons na gusto mag-contribute. We're still assessing kung mag-contribute talaga sila doon sa information gathering na ginagawa ng Blue Ribbon. Umasa si Lacson na magkakaroon ng susunod na pagdinig bagong session break sa 3 linggo ng Disyembre. Target din makapagpalabas ng partial committee report. Pag dalawa-tatlong ahensya nag-imbestiga, nagugulahan lang ho eh. At saka napapansin mo natin, parang nagiging parang telenovela ho pag yung hearing dito sa Blue Ribbon. Kaya nga po ang gagawin ho natin, bibigyan nila ho namin lahat ng ebidensya po, lahat doon po sa ICI. Bahala na ho sila. Ayon naman kay Committee Vice Chairperson Erwin Tulfo, mahalaga may turnover sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang partial report ng Blue Ribbon Committee. As we speak, kina-craft ngayon. So pagka natapos, after the budget debates dito, then pwedeng sponsor sa floor. Binigyan din naman ni Lacson na siguradong may re-rekomenda silang kasuhan sa mga personalidad na sangkot sa flood control anomalies. Kaugnay naman sa application ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo sa Witness Protection Program, ayon kay Lacson, dapat isauli muna ni Bernardo ang nasa 1 billion pesos na umano'y kickback sa infrastructure projects. Sa tingin ko lang wala akong pinagbabasihan. Based on my personal information ng participation niya, dapat hindi siya bababa ng restitution in the amount of 1 billion. Kabilang sa requirement ng Department of Justice para mapabilang sa Witness Protection Program ay restitution o pagbabalik ng nakaw na yaman. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng Anyay Transparency Portal para sa mga proyekto ng gobyerno sa gitna ng nagpapatuloy na investigasyon sa isyu ng korupsyon sa flood control projects. Isa itong online system na magpapakita ng impormasyon ng mga kontratista, lokasyon, budget at status ng bawat proyekto. Ayon kay PBBM, hindi na kailangan ng opisyal na request dahil kahit sino pwedeng maghanap ng impormasyon sa proyekto sa kanilang lugar o lokalidad. Dagdag ni Marcos, full disclosure ito, kabilang ang geotagged photos. Dahil karapatan umanong malaman ng taong bayan kung paano ginagastos ang pera ng bayan. Kasunod ang portal ng naunang sumbong sa Pangulo website na nagbunyag ng mga umano'y ghost at substandard flood control projects ng DPWH. Kakasuhan ba o iaabsuelto? Yan ang tanong ngayon sa magiging disposisyon ng Political Finance and Affairs Department ng Commission on Elections. Kaugnay ito ng 30 million peso campaign donation na tinanggap ni Senator Chis Escudero noong 2022 polls sa Pangulo ng Centerways Construction and Development na si Lawrence Lubiano. Ngayong darating na Miyerkules, November 26, sinasahang ilalabas ni Commissioner in Charge Ray Bulay ang resolusyon ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia. Malalaman rito kung may paglabag nga ba sa Omnibus Election Code na nagbabawal sa mga kandidato na tumanggap ng donasyon mula sa mga government contractor. Sakaling mapatunayang may paglabag, maaaring maharap sa kasong kriminal ang kandidato at kontratista na may 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong. Kung sa kanyang palagay, kinakailangang aprobahan ng COMELEC NBank, kaagad namin iyong ma-approve o madidispose ngayong darating na Miyerkules. The NBank or that office should now immediately dispose of that particular case para naman maging maliwanag. Preliminary pa lang pero parang pang-finals na ang performance ng pambato ng Pilipinas sa Miss International na si Myrna Esguerra ngayong Lunes, November 24 sa Japan. Palaban ang aurahan ni Myrna sa preliminary evaluation, bit-bit ang confidence, poise, ganda at lakas ng pambato ng Pinas. Sa swimsuit competition, stunning si Myrna, suot ang white swimwear na talagang Barbihan ang datingan. Habang glowing like the sun with Filipino pride naman ang atake ng kanyang bright yellow evening gown. Hindi rin nagpakabog si Myrna sa kanyang Perlas de Sampaguita-inspired national costume. Target ni Myrna na maiuwi ang ika-7 korona ng Pilipinas sa Miss International Pageant sa darating na November 27 sa Tokyo. Gaganapin naman ang Grand Coronation na naturang pageant
sa November 27 nga sa Tokyo, Japan. Laban Pilipinas. Sa aming pagbabalik, Miss Grand International 2025, Emma Tiglao. Balik Pilipinas na. At Christmas launching na may temang Ribbons and Rhythm, kinaaliwan ng mga bata sa Cavite. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. It's a back-to-back homecoming para sa mga queens na nagbigay karangalan sa bansa mula sa international stage. Dinumog nga sa kanyang homecoming parade sa Makati si Miss Grand International 2025 Emma Tiglao matapos ang kanyang historic win sa Thailand. Habang Miss Universe 2025 third runner-up Atisa Manalo magbabalik bansa na rin ngayong Martes matapos ang kanyang iconic performance sa Miss U. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. The grandest queen is here! Mainit na sinalubong ng Pinoy fans si Miss Grand International 2025 Emma Mary Tiglao sa kanyang grand homecoming parade sa Ayala, Makati ngayong Lunes, November 24. All smiles and full of energy nga si Emma habang kumakaway sakay ng kanyang grand float na puno ng mga bulaklak. Kasama rin sa parade si Miss Grand International First Runner-Up Gatchabel Sarunrat Puwag Pipat ng Thailand at MGI President Nawat Itzaragrisil. Beautiful as sunset naman ang beauty queen, suot ang orange flowery gown with her MGI golden crown na lalong nagpaglow sa aura ni Emma. Halos hindi na nga madaanan ang kalsada sa dami ng fans na nais masilayan ng personal si Tiglao. Bukod dyan, present din si Reina Hispano-Americana 2025 Dia Mate at Miss World Asia 2025 Krishna Gravides. Habang inaabangan na rin ang homecoming parade ni Emma sa kanyang hometown sa Mabalacat, Pampanga ngayong Martes, November 25. Matatanda ang dumating sa bansa si Emma kasama si MGI President Nawat Itzaragrisil nitong linggo, November 23. Samantala, speaking of Miss Universe and homecoming, nakatakda namang dumating sa Pilipinas this November 25 si Miss Universe 2025 third runner-up Atisa Manalo. Panalo talaga si Manalo dahil kahit hindi niya naiuwi ang corona, pasabog at makasaysayan naman ang iniwan ni Atisa sa Miss Universe stage sa kanyang national costume, swimsuit performance at kakaibang evening gown sa finals na nagpawaw sa buong mundo. Siguradong abangers na rin ang mga fans para salubungin ang Quezon Province Queen. Bukod sa pagiging third placer, winner din sa National Costume Competition si Atisa kasama ang Beyond the Crown Special Award. Bago maging kandidata ng Miss Universe, una nang naging pambato ng Pilipinas si Atisa sa mga international pageant, kabilang ang Miss Cosmo 2024 bilang top 10 at Miss International 2018 first runner-up. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Holiday is coming na talaga at kaliwaan na rin ang Christmas launching in the Metro. Kaya hindi na rin nagpahuli ang mga taga-South. Makulay at masaya ang pagdiriwang ng Ribbons and Rhythm Christmas launching na ginanap sa isang mall sa Dasmariñas, Cavite nitong weekend. Instagrammable ang kanilang Christmas decor. Sa programa, inabangan ang performance ng cute na Christmas characters na nagbigay aliw sa mga manonood, gaya ni na Mr. and Mrs. Santa, mga elves, reindeer at iba pa. Nakisabay rin ang lahat sa nakakaindak na paboritong Christmas jingles. Siyempre, may special guest din ng mga chikiting na nag-enjoy sa munting selebrasyon. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nitong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabawang quote of the night ngayong Lunes ay mula sa kilalang personalidad at motivational speaker na si Dr. Henry Link. Ang sabi niya, "Tayo ang lumilikha ng takot kapag naghihintay, pero matatalo natin ito dahil sa ating pagkilos."
At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z. Aba, may isang buwan na lang po at Pasko na. Mayroon na lang tayong, wow, totoo ba to? 31 days bago ang masayang pagdiriwang. Ako po si Barbie Mula, kung maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.